what's up guys? Welcome back to my another vlog, no? So, this is my new episode. So, meron tayong tatalakayin dito sa ating bagong vlog na to. Kasi meron tayong isang parts ng mountain bike natin na ibebenta na natin. Kasi hindi na natin nagagamit to, no? This is the special mountain bike parts to, no? Kasi ito yung isa sa mga sumikat and talagang naging trusted talaga ng karamihan itong brand na to. And marami na rin sa kanilang bumili. Almost ubos talaga lahat ng stock nila no. So sad to say is hindi na sila gumagawa ng ganitong version, pero ang mga pyesa naman nito is still existed pa rin, no. Kasi lahat kasi ng klase ng mga parts nila is meron silang mga spare parts. Like sa mga hubs. Yan, kasi sa hubs kasi sila nagbe-base dahil ang hub kasi is yan yung mga kadalasan talaga mga important talaga na mini-maintain talaga. Kasi sa mga sa mga unlike like sa mga pulse and spring, diyan sila nagkakaroon ng mga warranty sa mga spare parts, no. So anyway, itong hub na to is bibenta ko na. So benta ko siya ng 1.5k sa ating katrabaho, no? Kasi actually inaalo ko lang naman talaga sa kanya to. So hindi ko naman siya talaga pinipilit na kunin to. So i-check daw niya muna yung hub na to kasi bukas ko dadalhin sa aking trabaho. Dadalhin ko bukas para makita niya yung pinaka actual na ating pyesa. So yung mga bearing kasi na ito, okay na okay pa dahil hindi naman masyado nagamit yan nung time na yun. Kasi we are switching to microspline drive transmission kasi dati tayo naka hyperglide. So main sa hyperglide is meron naman din 12 speed yun, kaya lang microspline kasi is from for Shimano cogs lang yan only. So mga mga Shimano Jore, Shimano SLX, Shimano XT and Shimano XTR. Mas pinili ko yung Jore kasi is lahat kasi bakal na. So, mas mura and okay naman Shimano kasi subok na. So, ito, yung box na to is, ito yung ating ibibenta, yung laman nito. Yun yung ibibenta natin sa ating katrabaho. And, i-explain ko sa inyo lahat yung nasa hub na to. So, bago tayo magsimula sa ating panibagong episode, like, share, and subscribe kayo mga kaibigan. Para sa inyo itong mga vlog natin, para lagi kayong updated. At click na notification bell para mas updated kayo sa mga bagong video natin. So, shout out sa ating mga subscribers. Maraming salamat. Papasalamat ako sa ating mga viewers kasi kundi dahil kung wala kayo, wala din ako dito sa ating channel. Pero tayo ay nagsisikap, ginagawa natin lahat ng ating makakaya para sa inyo lahat ng mga kaibigan. Simulan natin yung video na to and i-explain ko sa inyo lahat kung ano meron dito sa hub na to. Mga gandang gabi mga kaibigan, no? Kasi gabi na nga. So ayan yung bike ng tito ko. Ayan, no? So ito yung ating Pops Pro 1 version 5, no. So this is a chrome ito yung chrome na steel finish, no. So ayan, no. Ito yung yung sound check ng hub niya, no. Mas maingay ang nito ang pulse kasi ang pulse kasi ito is malaki. So unlike sa mga naka 6 pulse treated diyan, mas mas malakas ang tunog nito dahil ang pulse kasi nito is 4 pulse treated ito. Pero ang pulse ito is bigger than 6 pulse and 8 pulse. So Pops Pro is ito yung brand na ito yung pinakaunang-unang brand na gumawa ng 8 pulse treated sa buong Pilipinas yan, na. Kasi karamihan sa mga 8 pulse na hub is naka lang siguro yun, naka 2 teeth lang, 1 teeth. Pero itong brand na to is sila lang ang unang-unang gumawa ng 8 pulse 3 teeth, no. So, pansin naman nyo
yung rear body niya is may mga guhit-guhit na yan, no? May mga gatla-gatla na yan sa mga bawat banggaan ng cogs nyo. Kasi ginagamit yan. Siyempre, babakat kasi yung cogs niyan once na umaaw na kayo or nagbabike lang kayo ng patag lang. Okay lang yan dahil normal lang yan dahil ginagamit naman talaga yan. So, yung mga ahon kasi yan yung mga may talagang stressful yung mga hub nyo dyan. Dahil lalo yung mga umaahon sa Taktak Antipolo, sa Timberland, and sa Parawagan or sa iba pang mga malalayo lugar na may ahon, and yung malalapit lang na malalayo. Malalapit na lugar na may ahon din. So, kasagsagan naka-convert sa true axle, no? So, non-boost lang to. 142 lang yung hub spacing nito. So, kahit gumamit kayo ng boost frame, okay lang kasi kalagyan naman kayo ng adapter sa magkabilaang end caps tsaka dun sa sa rotor. So, this is a compatible with a bladed spokes na rayos, no? Kasi ayun, yung kanyang butas is hindi siya bilog. Meron siyang parang design pa na So, this is a PAPS Pro 1 version 5. Ba't ba tinawag na version 5 to, no? Kasi meron na siyang mga meron na siyang mga flowers na dun sa pagkat ng CNC. So, meron din sa kanyang gilid sa may flanges niya, may mga meron din malalaking butas. Purpose nun is for lighten. So, mas magaan yung hub. And ito yung pinaka pre-hub niya, yung hyperglide na tinatawag nila, no. So, this is a steel chrome finish na pre-hub. This is a solid pre-hub, no. Kahit ilang taon mo gamitin to, sabi nga ni Sir Jason, hindi mo agad masisira to. So, bakal kasi yung pre-hub body nito, means kaya bakal lang ginawa nila is dahil ang kadalasan nasisira ang mga pre-hub ng mga cassette hub, microspline pa yan or XD drive. Kadalasan is lumuluwag or nagka-crack ang pre-hub body, katagalan, no. So, yung lagay ng mga poles, yung mga housing, kasi itong pre-hub na to is, ito na yung magsisilbi na housing. So, yung housing na to is, bakal, no. So, malabong masira yung pre-hub body nito dito sa labas, sa salpakan ng cogs or dun sa may salpakan ng mga poles and spring. Kasi pag alloy kasi kadalasan nasisira talaga, nagluluwagan, no. So, ito subok na tong hub na to. So, this is the PAPS Pro 1 version 5, no? So, this is compatible with 8 speed to 13 speed. So, 13 speed, ang mga alam ko lang na brand na naglabas ng 13 speed is si Sagmit. Sagmit kasi meron siyang 13 speed, pero balita ko kay Mountain Peak daw meron na raw. So, napaka-solid tong hub na to, sa totoo lang. Ingat lang kayo kasi baka mahugot yung pre-hub body dito sa So, napakaganda pa ng tunog nito. And yung Japan bearing pala ang ginagamit dito. Yan So, ito yung niya. Ito yung mga mga end caps ng quick release. Quick release sa dito sa front hub, no. So, ito yung parang tinatawag na capsule na quick release, no. Tapos may meron siyang O-ring syempre. Yan, huhugutin mo lang naman yung hub na yan. Mahuhugot naman yung yung end caps nung kanyang true axle. Pwede mo na siya i-convert dito sa mo lang siya. Yun. Ibabaon mo lang yung end caps niya sa pang quick release. So, kapag ang quick release ang frame mo, ito kailangan mong gamitin. So, dito, true axle siya, no? So, yung frame pala ng bibili ni pala nito, kung sakali, is naka-quick release. So, hindi niya gagamitin itong mga to. Ito, gagamitin niya itong skewers. Tapos, gagamitin din niya itong spacer malamang. Kasi magkakaroon ng adjustment yung kanyang cogs. Kasi, pang pang 13 speed kasi ang nito. Pinakasagad na laki ng plato. So, talagang napakalupit dahil may pampatag, may pang-ahon talaga. So, depende na yan sa rider kung napakalakas siyang pumadyak or katulad ko lang na medyo mahina lang. So, yung quick release pala nito mga kaibigan is pang
Di ko alam kung pangharap o panglikod, no? So bukas malalaman yan pag dinala ko yan pagbasok ko sa trabaho, no? So silipin natin yung quick release niya kung ano. Oh, ayan ah. So yung kanilang skewers is meron ng imbus na brand nila. Tapos ang kanilang pinaka part nung quick release nila is alloy na kasi dati plastic eh. So, yan pa rin, yung mga spring. Yan, babalik na natin sa dati niyang pwesto para maayos na. Tapos, ang kanyang spacer dito kinakabit yan. Yan, okay na yan. So, tatanggalin natin itong quick release na to mamaya para para kakabit natin yung through axle muna. So, bukas, kung nandun siya bukas, ituturo ko rin sa kanya bukas yung mga gagawin kung ano yung mga niya. Siya na bahala magpakabit dito. Siya na bahala magpakabit and siya na bahala magbayad dun sa pagpapakabitan niya, no. Kasi break from work siya. So kailangan niya yan. Kaya ako sa kanya to bibenta kasi matibay to, subok na to. Sa mga beginner lang diyan or mga newbie sa mountain bike, no. So, Pops Pro kasi is one of the best product kasi yan eh. And best bike brand ng mountain bike yan kasi meron nga silang tinatawag na warranty. So hindi lang sa mga brand nila, may mga iba pa silang mga brand na binibili. Then meron din silang kung ano sabihin ng brand na may warranty, meron din silang consideration na ganoon din yung warranty na ibibigay nila. Meaning, meron silang mga frame doon, meron silang tinatawag ng mga 5 years warranty, 10 years warranty. So, once na may mag-crack, or konting crack lang yan, or may maputol na di natin alam, nagbabike tayo, di ba? So, pag nasa loob pa ng warranty, basta itago nyo lang yung resibo, and make sure na dala-dala nyo yung resibo pag nangyari yung mga ganung bagay, yung nagbabike lang kayo, nag-crack, di ba? Ano ba yung mga common pag nagka-crack? Siyempre, pag nagtitrail ka, nag-enduro ka, and downhill. Yung tatlong klase na yun din yung mga kadalasan na pwedeng mag-crack yung mga frame nyo or yung ibang mga pyesa nyo. So, depende kung may warranty. Pag walang warranty is wala. Pero pag may warranty, mas good. Basta dala lang yung resibo. So, ito, Pops Pro 1 version 5, anayin natin to. Papalo na tayo dito sa sa dating hub natin, no? So maingay ito, mas maingay pa to sa mga hub na 8 poles treated tsaka 6 poles treated kasi nga to eh. Napaka-solid talaga yung tunog nito. Paano ko sa inyo yung tunog? Ba? Napakalutong. Tapos payo ko lang sa inyo matigas ang spring nito. Pwede kayong hindi kayo pwede basta-basta gumamit lang ng RD lang, no. RD, yung mga ibang RD diyan ng mga mga RD lang na na RD, mga simple or basic na brand lang. Maganda yung RD na yung mga Shimano kasi Shimano is matigas ang matigas ang mga mga transmission nun. Kaya-kaya niyang maipagsabayan dito sa mga itong hub na matitigas. Yan So, tama-tama yung mga pre body niya is may bakat. Ayan guys. Ayan yung mga yung mga gatla-gatla na yan, yung mga tuldok-tuldok na yan diyan sa mga bawat guhit na yan. Diyan nakukuha yung mga ahon pag umaahon tayo. Siyempre mas matigas ang friction pag umaahon ka, no. So guys, tandaan nyo to, ang ating hub sa likod is pag non-boost yung hub na to, kasi pang non-boost naman talaga itong hub na to. So pag true axle, tas non-boost, 142. Pero pag pag pangharap naman is non-boost is 15/100. Pero pag boost type is pangharap is 15/110. And pag boost type naman na hub sa likod is 148. So yan yung mga yan yung mga tawag sa mga hub natin, no. So, dito tayo magkakabit ng adapter kung naka-boost type yung bibili.
pero naka quick release. So, gagamit lang tayo ng adapter na pang quick release. So, tatago na lang niya lahat yung mga nakalagay dyan. Siya na bahala. So, unti-unti na natin siyang sasara. So, ito na. Naka-ano na siya, nakaayos na siya, no? So, dalawang hub. Adapter niya sa quick release. Susundot lang naman natin sa loob yan. Ituturo na natin sa kanya yan. Isa lang yung quick release. Kasi yung quick release naman niya is magagamit naman din niya yan dito. Basta quick release na axle, walang problema dyan. Tapos, spacer. Kailangan yan kasi kaya gagamit ng spacer kasi yung pinakamaliit na plato na ikakabit dito, dapat lamang dito sa may pinakaguhit nito. Dahil pag hindi, maglalagay tayo ng spacer para lumagpas ng konti yun. Para mas maikpitan yung lock ring. Yung lock ring na sinasabi ko is dito yan. Dito yan naka-thread sa rear body. Ayan o. Yan o, yung mga thread na yan. Ayan o, yung thread sa may pinaka-loob nito. Diyan na inaano yung mga diyan na tinithread yung lock ring, no. So ang lock ring ng mga Hyperglide is madali lang hanapan. Hindi sila mahirap hanapan. Ang mahirap hanapan ng mga lock ring, mga microspline. Pero nakakita ako ng lock ring ng microspline. Nasa almost 400 din sa Lazada, no. So order pa rin tayo nun dahil nagkaroon tayo ng problema sa bike natin nung mga nakarang taon yata yun or itong January lang kasi tumalon yung ating kadena. Umano yung kadena, umipit dun sa frame. So yung frame natin, expect may gasgas yun. Pero hindi naman hindi naman dent yung lang yun, gasgas lang na basic lang. So bibenta ko na itong Pops Pro 1 version 5 ng 1,500. Dati siyang 2,500. Isa to sa mga sumikat na brand, lalo tong version 5 na to. Marami talagang kumuha nito sa kanila noon. Isa rin ako sa mga kumuha. 1 year warranty to sa sa pulse and spring nila, no. So bladed spoke compatible dito sa hub na to. So non-boost to pag naka-true axle ka. So kahit gumamit ka ng boost fork and boost frame, pwede pa rin to. Gagamit lang kayo ng mga adapter. So sasara ko na guys yung sasara ko na yung box. Ayan Yan yung box niya. Pops Pro 1, napakalupit, diba? Ang ganda ng box nila kasi bukod sa naka-styrofoam pa yung mga nila, mga lagayan ng hub is maganda rin yung surface ng box nila. So maraming salamat. Subscribe to my YouTube channel. Abang lang kayo sa mga panibagong susunod na video natin. Maraming salamat.